Panahon ngayon, napaka-advanced na talaga. Kumbaga, high-tech na. Kaya high-tech na rin ang mga marites. Ladies and gentlemen, may I have your attention please. Hi! Hello! It's me, your Ate Rhea. Kung dati ang mga marites o susera o susero, kapitbahay mo lang or natadaanan mo lang sa kanto, abay ngayon, kaibigan mo na. Dahil nga, nagkakalat sila sa social media. Totoo yan, di ba? Legit talaga yan. Yung tipong papakailaman ang buhay mo na wala naman silang ambag sa'yo. Kaya naman mga kaibigan, may babasahin akong isang kwento. Isa silang sikat na celebrity mag-asawa. Nakakapulutan natin ng aral. At next time, mag-behave ka na and you always consider sa feelings ng kapwa mo. Sabi, 13 years silang magkasama. Pero, bakit wala silang anak? Total of 13 years. Bakit kaya wala pa silang anak? Or may kabitbahay ka ba? Or may kaibigan ka ba? Or may kakilala ka pa na matagal nang mag-asawa pero wala pala silang anak at lagi mo silang tinatanong, bakit wala pa kayong anak? Marami po talaga ang nagtatanong. Maraming ususero, ususera, dahil nga para sa iba, parang checklist ang buhay, mag-boyfriend, mag-girlfriend, magpakasal, at magkaanak. Pero kung kilala nyo si Yael at Karel, 13 years nang magkasama, pinili nilang mahalin ang isa't isa araw-araw, kahit wala silang anak. Hindi dahil ayaw nila o dahil wala silang plano, kundi dahil may kanya-kanya tayong timeline at choice sa buhay. Kung masaya sina Karel at Yael sa kanilang buhay or kung anong meron sila ngayon, bakit hindi natin sila hayaan? Same din kung sino yung kakilala natin. Hindi kabawasan ang sa pagiging mag-asawa kung wala pang anak. Hindi rin sukatan ng pagmamahalan ang bilang ng anak sa isang pamilya. Mga kaibigan, always consider this. May kanya-kanya tayong season, timing at calling. Kaya kung may kakilala kang mag-asawa na madalas mo rin tanungin kung kailan kayo magkakaanak or bakit hindi pa kayo nagkakaanak, baka panahon na para piliin mo na lang manahimik at magdasal para sa kanila. Let's respect their journey and let's respect their choices. Kung masaya sila, suportahan natin sila at hayaan natin sila. Dahil nga minsan para sa atin, simpleng tanong lang yon. Pero para sa kanila, ang laking impact nun sa psychological at emotional effect nila. Hindi natin alam kung ano ang reason or mga pinagdadaanan nila. Bible says in Philippians chapter 2 verse 3 and 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. This is your Ate Rhea. God bless you.